No? So ngayon, no, dito sa atin, no, um, maraming mga tao, no, especially sa mga bawat relihiyon na kanilang pinapasukan o pinapanigan. No. Maraming mga tao na masyado silang proud sa relihiyon na kanilang pinapanigan or kanilang pinapasukan. No. Maraming nagsasabi na sila lang daw ang maligtas. Sila lang daw ang nagsasabi ng katotohanan. Maraming ganyan. Hindi niyo, kumbaga, mapapansin niyo yan sa bawat religion. Yung bawat tao, naghahatakan, nag-aagawan, na dito ka sa aming relihiyon, dito ka sa aming grupo, dito ka sa amin, ganito, ganyan. Naghihilahan. Kasi nga, para sa kanila na ang kaligtasan ay nasa kanilang relihiyon. Ang hindi nila alam na ang kanilang mga ginagawa na mga ganyan ay buhat sa laman or makamundo. Dito sa kasulatan, sinabi dito sa 1 Corinto chapter 3 verse 4, no? Kapag sinasabi ng isa, ako'y kay Pablo, at ng iba, ako'y kay Apolos, hindi ba't palatandaan yan na kayo'y namumuhay pa ayon sa laman? Sino ba si Apolos at si Pablo? Kami mga lingkod lamang ng Diyos. Yun, no? Kung ang iniisip nyo, sabi mo, ako, Iglesia ni Cristo ako. Oh, kami lang maliligtas. Ako, Jehovah's Witness ako. Ako Katoliko. Oh, ganito. Ako, Born-again ako. Ganito. Oh, ganito, ganyan. Walang pagkakaiba sa dito sa sinasabi sa kasulatan na sinabi dito. Ako'y kay Pablo. Ako'y kay Apolos. Hindi ba't palatandaan yan na kayo'y namumuhay pa sa laman? So, kung sino man yung mga tao na pinagmamalaki or pinagmamayabang nila ang kanilang mga relihiyon, ang yang tao na yan ay hindi namumuhay sa paniniwala at pananampalataya kay Jesucristo. Kasi dito sa chapter 1 ng 1 Corinto verse 13, sinabi dito, bakit nahahati ba si Kristo? Binabautismuhan ba kayo sa pangalan ni Pablo? So sa ganitong paraan, ang bawat tao sa pamamagitan ni Kristo, may mga relihiyon na ganito, ganyan. Dito kami, dito. Po sa bawat relihiyon ay ang pinapangaral ay si Kristo. Pero nagdito kami kasi dito kami ligtas, ganito, ganyan. Dito sa kasulatan, no, mag-ingat po kayo. Kasi klaro po dito sa 1 Corinto verse 3. Chapter 3, 1 Corinto chapter 3 verse 4, no? Na hindi ba't iyan ay palatandaan na kayo ay namumuhay pa sa laman. So mag-ingat po kayo, no? Mag-ingat po tayo. Kasi dito sa 1 Corinto pa rin, chapter 3, verse 11, sinabi dito, sapagkat wala nang ibang pundasyong maaaring ilagay maliban sa nailagay na. Walang iba kundi si Jesucristo. Klaro po yan na ang kaligtasan ay na kay Kristo lamang at wala dyan sa mga relihiyon na pinapanigan nyo. Na kung akala nyo, kung makipaglaban kayo, na manghatak kayo, magsisiraan kayo, akala nyo na yung relihiyon nyo ay siyang magliligtas sa inyo. Klaro dito sa verse 11, wala nang ibang pundasyon na maaaring ilagay maliban sa nailagay na. Walang iba kundi si Jesucristo. So mag-ingat po tayo. Marami pong mga false religion, false prophet. Kung yan ang ipinapangaral sa inyo ng inyong mga church leader na ganito, ganyan, ganito, dito ka to, dito, umalis na lang kayo. Kasi yung relihiyon yan, magiging pintuan yan sa impyerno. Magiging pintuan po yan. Marami yan dito sa Facebook, no, sa mga vlogger, nagpo-post ng mga ganito, ganyan. Kung intindihin mo ang nakasulat sa Biblia, lahat ng ginagawa nila, puro mali. Kabaliktaran sa katotohanan sa sinasabi sa Biblia. Kung sinasabi dito sa kasulatan na ganito, ganyan, tapos kabaliktaran yung pinapangaral nila, ano mangyayari sa inyo ngayon? Para kayong
binigyan ng mga pagkain na maraming tinik, tinik na nakakamatay. At kayo rin ang aani pagdating ng araw. Kaya mag-ingat po kayo. Mag-ingat po tayo. Kaya nga wala nang ibang pundasyon maliban sa inalagay na kundi si Kristo, Hesus Kristo. Basahin natin ng maigi ang Biblia. Kasi ang buong katotohanan sa Biblia napakalalim na kailangan mo pa talagang bungkalin. Every time na makikinig ka sa mga wali or pangaral ng inyong mga pastor or kahit sino sa church leader, i-compare mo sa Biblia kung totoo ang sinasabi nila. Yun ay kung makuha mo ang pinakamalalim na kahulugan sa verses na ito. Mga ganyan. Gaya nito, nag-aaway ang bawat tao sa bawat relihiyon. Kasi nga, sila lang daw yung maliligtas. Kami lang yung nagsasabi ng katotohanan, ganito, ganyan. Pero sinasabi dito, nasulat na yan dito sa Biblia, ng mga tao noon, nag-aagawan. Ako kay Apolos, ako kay Pablo, ako kay Kristo. Bakit nahati ba si Kristo? Si Pablo ba, sa pamamagitan ba ni Pablo kayo ay maliligtas? Hindi. So ganun din. So sa pamamagitan ba ng relihiyon mo kayo ay maligtas? Hindi. Kasi wala nang ibang makaligtas kundi si Kristo. Wala nang ibang pundasyon na nailagay ng Diyos kundi si Kristo. Dito sa kasulatan, sinabi dito sa Hebrew, walang ibang pangalan na binigay ang Panginoon dito sa atin sa lupa na siyang ikaliligtas ng bawat tao kundi si Kristo lamang. Ang pangalang Hesus Kristo. Kaya mag-ingat po tayo. Maraming mga false religion nagsilabasan ngayon. Ipapahamak po kayo dyan. Kaya walang ibang magliliwanag sa inyo kundi itong salita ng Diyos. Ayun nga dito sa sulat sa Salmo, ang salita mo ay siyang liwanag ng aking daan. Ang salita ng Diyos ay siyang liwanag ng ating daan. Hindi sinabi diyan na ang relihiyon ko, ang Iglesia ni Cristo, ang relihiyon kong Iglesia ni Cristo, Jehovah's Witness, Saksi o Sabadista, SDA, Katoliko, ay siyang liwanag sa aking daan. No, hindi yan. Subukan mo, mamumuhay ka or asahan mo yan pagdating ng araw, biglaan ka. Bigla yan. Wala dyan ang kaligtasan. Hindi ko sinasabi na masama, pero yung relihiyon na binabanggit ko, umalis kayo dyan. Yung relihiyon niya, basura yan. Yung mga pinapangaral niyan, pangaral ni Satanas. Puro kabaliktaran. Umalis kayo dyan. Inuulit ko, umalis kayo dyan. Umalis kayo dyan. Makiusap ako. Papahama kayo dyan. Sundin nyo ang Biblia. Intindihin nyo ang pinakamalalim at mahuli ninyo. At makikita nyo at mahuli nyo na yung mga relihiyon na yan ay nangangaral ng puro mali. Lalo na itong kay Brother Eli Soriano. MCGI, umalis din kayo dyan. Isa din yan. So hanggang dito na lang. Maraming salamat and God bless.